Hey guys, hello, and it's me Mike, and welcome to Mike's Crib episode 6. So thank you sa mga followers, sa mga lodi, sa mga idol, sa mga nakiusyoso, sa mga laging nakatambay sa channel ko. Salute sa inyo. Thank you mga guys, mga friends. Salamat din sa mga nagko-comment at mga nagsasabi na natutuwa daw sila sa content ko. So ayun, dahil natutuwa kayo sa content ko, mas magsisipag ako lalo mag-upload ng content lagi para meron kayong aabangan. So Sunday ngayon, dito lang ako sa bahay, wala akong masyadong ginagawa. So sabi ko, gawa muna ako kahit maiksi lang na vlog. So ano bang topic na ibabagsak ko ngayon? So napapansin ko, di ba, sa panahon ngayon, andyan ang social media, accessible sa atin lahat, sa matanda, sa bata, sa kahit anong edad. So, gone were the days na ang tambayan namin nung araw nasa internet shop, maggi-games, or kung hindi man naggi-games, nanonood lang ng cable or nanonood ng movie sa VHS or Betamax. Yun yung mga tito days, yung mga kaedad ko. Or kung hindi man yun, nung kabataan ko, ang ginagawa ko during free time, babasa ng comics. So nahasa ako magbasa ng mga comics, especially yung Archie. So nahasa ako sa English, nagbabasa akong Archie. At the same time, Reader's Digest, yun yung mga ano nung araw Kung hindi naman Reader's Digest, funny comics yun, di ba? O yung mga horror na comics, o yung mga kung ano-ano dyan na pwedeng nababasa. Kahit yung comics sa newspaper, pinagtsatsagaan ko yun. Pero ngayon, nung nag-start yung Friendster, doon na kahit papaano na hook tayo tao sa internet or social media. Pero before Friendster, andyan pa yung Yahoo Messenger So chat pa nung araw, di ba? Kumbaga, yun yung mga pinagkakaaksayahan or pinagkakabisihan natin pag may mga free time tayo. Nag-start sa Yahoo Messenger, MIRC sa chat. Tapos napuntang Friendster. Tapos after Friendster, andyan na si Twitter. Pero wala masyado sa Twitter Nandito tayo lalo sa lagi nakatambay sa Facebook, tapos Instagram, tapos ngayon TikTok. So, ngayon syempre nasanay tayo sa ganung buhay. Hindi natin napapansin, ginagawa na nating diary yung account natin. Well, ako personally, ganun ako pala-post ako. Alam niyo naman yung mga nanonood o nagbabasa. Pero as much as possible, yung mga pinopost ko, more on positive, saka quotes. Dati, nagrarant ako about politics, pero medyo tinigilan ko kasi stressful So, ayun, more on quotes, motivational quotes, or minsan mga travel ko, or minsan napopost ko ng pictures sa mga ginagawa ko or pagkain. Well, hindi lang naman ako, lahat naman tayo, di ba? So, kung hindi ka pala post, then good for you. Kasi hindi ka masyadong nahook sa social media. Unlike sa amin, karamihan sa atin na talagang nakatutok na, minsan di natin napapansin, 5 hours, 6 hours na tayong nakababad, kakatingin ng Facebook, unproductive na. So, pero yun nga lang, ang topic ko ngayon is, hindi lahat ng bagay kailangan mong i-post sa social media. So, hindi natin to napapansin Pero, most people, dahil naging diary nga nila ang Facebook or Instagram, lahat na lang pinopost, di ba? So, hindi healthy yun. Alam nyo bakit? Number 1, sabihin na lang natin yung family problems mo. Family problems. Yun yung, hindi naman lahat, pero some, pinopost nila yon na nag-away yung nanay tatay niya kasi ganito, walang pera. Nag-away yung nanay tatay niya kasi ng babae. Hindi ko naman masisi na once in a while, you post your problems online para maglabas ka ng saloobin. Pero kung ginawa mo ng post ng problema yung Facebook mo araw-araw, ang pangit doon, sa part mo, is binigyan mo na ng idea lahat ng mga tao na nakasubaybay sa'yo o friends mo, hindi mo close friends, na may ganyan palang hindi magandang nangyayari sa buhay mo. So, ibig sabihin, number 1, ikaw ang pinakalaging topic nila sa chismisan. Pag nagsama-sama sila magbarkadahan, nagiinuman sila, ikaw na ang topic nun. Alam mo naman tayo, Pilipino, di ba, mahilig tayo sa chismis, mahilig tayo makiusyoso sa buhay ng tao, to the point na mas
gugustuhin natin pag-usapan ang buhay ng ibang tao kaysa pag-usapan yung mga sarili nating buhay, paano masolusyonan yung mga problema natin. So, ang bad side doon, for me ha, opinion ko lang to kasi kanya-kanya tayong opinion eh. Pag kinuwento mo lagi yung mga family problems mo online, nalalaman niyo ng mga tao yung mga nangyayaring hindi maganda sa loob ng bahay nyo. Ngayon, ginawa ka ng topic, pinagpiestahan ka na, pero sa tingin mo ba yung family problem na yan is hindi nyo masusolusyonan? Normally naman, pag meron tayong family problem sa bahay, pag talagang open-minded tayo family at nagpupulong tayo at nag-uusap tayo, nasusolusyonan natin yun. So what if yung kinuwento mong problema dahil bugso ng damdamin na nadala ka ng emosyon mo, after 3 days na solusyonan nyo, tapos masaya na ulit kayo ng family mo, happy na ulit kayo, sabay na ulit kayong kumakain, naayos nyo na yung issue. Pero dahil na i-broadcast mo yon sa buong mundo, hindi naman sa buong mundo, buong friends, circle of friends mo, kayo, naka-move on na kayo after 3 days, pero yung mga friends nyo, topic pa rin kayo next week, next month, next year, at tuwing may banding. So, yun yung cause and effect. At the same time, dahil naging topic kayo, at napag-uusapan kayo, pwedeng nadadagdagan yung kwento. Kasi, di ba, alam naman natin, pag ang isang chismis napasa kay Juan, ay naipasa niya kay Pedro, naipasa niya kay Dina, naipasa niya kay ganito, nadadagdagan na yung kwento, nababawasan na yung issue, or may mga singit na istorya na pag nakarating sa'yo, another conflict at issue na naman yun at pwede na naman pag-awayan pamilya yun. So, di ba? So, maliit lang yung pag-post. Wala pa sigurong 2 minutes, makapag-compose ka na ng post na ipopost mo about family problem sa newsfeed mo. Pero yung side effect nun, pwedeng pang matagalan, pang habang buhay. Lalo na pag medyo sobrang personal. So yun, family problems. Kasama dyan ng personal problem ha. Diba? Hindi ko alam, may kanya-kanya tayong personal problem eh. Pero as much as possible, it's better if you keep your personal problem to yourself. Pwede mo ikwento to someone very close o yung pinagkakatiwalaan mo. Pero parang para i-post mo sa social media, okay nga, minsan kailangan mo rin i-post eh. Guilty din naman ako dyan eh. Minsan dati nung bago pa lang ako sa Facebook or sa Friendster, pag meron akong pinagdadaanan, napopost ko. Pero along the way, natututo naman tayo eh. 'Di ba? Natututo tayo na mali yata 'yun na pinost ko yung ganito, ganyan. Tapos nalaman ng tao. Tapos yung pinost ko pala nasusolusyonan ko after one month, 1 week, 1 year. Tapos pinost ko, akala nila hindi na ako naka-recover. So, yun yung mga mali doon. Family problems, personal problems. Tapos, financial problems, another issue din yun. Sige, medyo naghihirap ka, nangangailangan ka ng tulong. Okay yun, pwede ka mag-post siguro, lalo na yung talagang, gipit na para makahingi ng tulong. May mga ganun naman sa Facebook and it's okay. Di ba yung iba, may tumutulong, may nagdo-donate. Pero kung hindi ka naman sobrang gipit na gipit, brother, sister, iwasan mo na lang yun. Kasi bakit? Pag ikaw nag-post ng financial problem mo, ang unang magbubunyi yung mga haters mo. Lalo pag alam nilang medyo okay ka sa buhay. Lalo pag alam nilang medyo maayos yung business mo or trabaho mo. Magbubunyi yung mga animal na yun. Sabihin nila, ay sa wakas, nahirap yung demonyo. O di ba? Ay sa wakas, babalik na sa putik yung gago. O di ba? Ganun yan eh. So, kung alam mo naman na hindi ka pa naman lugmok or as much as possible, alam mo sa sarili mo na temporary lang naman tong financial problem ko at malulusutong ko naman to along the way, keep it to yourself. Kung may kung may kakausapin ka, di lapit ka dun sa tatay mo, nanay mo, kapatid mo na alam mong may kaya. Kung maganda yung credit line mo sa bangko, di doon ka mangutang, huwag ka mangutang sa ibang tao, huwag ka mang-istorbo. Pananaw ko lang yun ha. Pero kung walang-wala ka talaga, talagang ganun eh, walang-wala na talaga, talagang last resort na lang nila yung pag-post kasi kailangan nilang mabuhay yung anak nila, then go, walang problema doon. Pero kung nasanay yung mga tao na sobrang may pera ka naman, tapos temporary lang yung sitwasyon mo, huwag mo na lang muna i-post kapatid para hindi ka nila pagpiestahan. Kasi alam mo naman yung mga tao, di ba? Pag chismis para sa kanila, fiesta yun.
Lalo na pag yung pinag-uusapan nila, yung taong kinakagalitan nila. Di ba? Nagbubunyi yung mga gago dun sa mga ganung topic. Eh lahat naman tayo may gagalit sa atin kahit wala kang ginagawa eh. Normal sa buhay natin na magkaroon tayo ng haters. Hindi mawawala yun. May mga tao lang talagang ayaw sa'yo. Ganun ka din naman, di ba? May mga taong hindi ka vibes, hindi mo vibes. Pero syempre, kung yung mga taong hindi mo vibes, at hindi mo naman pinapakialaman yung buhay mo, at pinapakialaman mo lang yung sarili mong buhay, then okay ka, hindi ka kagaya nila. Hindi ka kagaya ng mga taong wala nang magawa sa buhay, nangingialam pa sa buhay ng iba. Okay? So, ano pang hindi mo kailangan i-post? Yung mga plano mo, yung mga next na hakbang mo. Siyempre, lalo na kung yung plano mo maganda o meron kang binabalak na negosyo na may naisip kang, na-imagine kang bagong technique paano mapalago ang isang negosyo or meron kang idea na hindi pa naisip na iba, ay wag mo munang unahang i-post. Huwag ka munang pabida-bida doon kasi pag inunahan mong i-post yan, mamaya ginaya ng iba. Tapos ikaw din ang iiyak-iyak. Di ba, balik tayo doon sa topic na putumaya. Maraming ganon. Yung na i-inspire sila mangopya kahit hindi nila alam yung kinokopya nila. Di ba, ganon tayo eh. By nature, ganon ang human nature yun na kopyahin ko yung ginagawa ni Mike kasi mukhang maayos, mukhang kikita ako doon. Hindi naman niya alam paano yung formula nung kinopya niya. Diba? So, yung mga next move mo, yung mga next plan mo, kung ano mga balak mo in the next 2 months, 3 months, 5 months, 1 year, 2 years, 5 years, keep it to yourself. Pag ganyan na yung resulta, di post mo. Kung gusto mo kahit paano maboost ng konti yung ego mo or ma-proud sa'yo yung mga taong naniwala sa'yo at mapatunayan mo dun sa mga taong hindi naniwala sa'yo na na-accomplish mo, then you post. You post it once you made the result. Hindi yung nagpaplano ka pa lang, nag-execute ka pa lang, nagmo-move ka pa lang, binroadcast mo na agad. Diba? So, ganun. Yung mga iwasan mo, personal problem, family problem, financial problem, next move, tapos love life. Bakit love life? Hindi naman lahat, pero paano kung ganito? May pinost ka, bago mong girlfriend or bago mong boyfriend. Siyempre, proud na proud ka, gano'n naman tayo pag love na love natin, yung relasyon natin, post natin. Ang problema, dahil hindi po naman gano'n kakilala yung tao, nagulat ka na lang after 5 days o after 1 month, may nagmumura na sa Facebook mo. Yung pala, yung girlfriend na pinagayabang mo o boyfriend na pinagayabang mo, girlfriend pala ng iba. Ang masama doon, asawa pa ng iba, di na demanda ka, di ba? So, bago ka padalos-dalos sa love life, imbestigahan mo muna yung ipopost mo na yung bagong shota mo ba o bagong boyfriend mo o bagong kadate mo walang sabit. Di ba? Mahirap yung banat ka ng banat, post ka ng post yan, yung pala may sabit, nadali ka pa. Ang kawawa dyan, ikaw, kung wala ka talagang alam, hindi mo talaga alam na may sabit pala tong partner mo. Tapos nabugbog ka pa nung ako, may ganun mga nangyayari, diba? So, make sure, before you post your partner, lalo pag bagong walang boyfriend, girlfriend yan, imbestiga muna, amoy-amoy muna, diba? Masid-masid muna kung walang sabit yan. Kasi pag may sabit yan, patay ka. Hindi lang yun. Pwedeng ganito, nangabit yung lalaki o yung babae. Sabihin na lang natin, nagkabit yung partner mo. Siyempre, away-away. Siguro, okay lang naman na pinost mo yung kalokohan niya isang beses. Pero pag ginawa mong diary na naman, everyday, ang topic ng Facebook mo, saka newsfeed mo is yung panglalaki o pangbababae nung dati mong ex, ba maririndi din yung mga ka-friends mo. Baka ma-unfriend ka o ma-block ka, di ba? Kasi as much as possible, ito pananaw ko ulit to, as much as possible, sa panahon ngayon, ang dami ng negative na nangyari sa paligid natin. Kahit saan ka pumunta kang news, magbasa ka newspaper, tumingin ka sa mga news channel, puro negative. As much as possible, gamitin natin sa positive yung social media. Post something happy, funny, o kung mag-post ka na lang ng meme. Kaysa naman, i-post mo lahat ng mga problema mo, i-post mo yung mga issues mo, i-post mo yung mga pangit na nangyayari sa buhay mo. Yun yung mga
pinagpipiestahan lagi ng mga galit sa'yo, ng mga kunyaring friends mo lang sa Facebook, pero hindi mo naman talaga friends. Nag-aabang lang sila kailan ka bumagsak. So, yun. Yun ang episode 6 natin ngayon ha. Hindi lahat ng bagay sa buhay mo ay kailangan mong i-broadcast. Okay? Kasi nasobrahan tayo kaka-broadcast. Ako dati, ganun ako eh. Diba? Nasobrahan ko kaka-broadcast hanggang na-realize ko, ay, mali ito. May mali dito. Magiging kahinaan ko to in the long run. So, mga Lodi ha, positive na lang tayo lagi. Kasi, ang pagiging positive, libre yun eh. Kahit na medyo down ka, pag down ka, malungkot ka, time out ka muna sa social media. Exercise ka dun. Maglakad-lakad ka. Tumingin ka ng ulap. I-appreciate mo yung gawa ng Diyos kahit na libre lahat ng mga gawa niya. Magtambay ka sa ilog. Stay away from social media para ma-reboot yung utak mo, mag-restart at makapag-isip ka ng something new, something fresh sa buhay. Kasi as much as possible, the reason bakit medyo hirap ang tao at hindi masaya dahil na-absorb niya na lahat ng negative na nababasa at nakikita niya. So ako, hindi na mawawala yung mga negative at pangit na nang pangyayari sa mundo eh. Mahirap ka, mayaman ka, middle class ka, araw-araw pareho lang tayo nang ina-encounter na mga negative na nakapalibot sa atin. Pero nasa atin. Paano natin sila i-absorb, i-entertain, o i-reject. So ako sabi ko sa sarili ko, mas magiging masaya ako pag nire-reject ko yung mga negative at hindi ko ini-entertain. Kaya focus ako sa positive. Tapos, yun, ginawa ko ng hobby yung pagbibideo vlog. At least mas nag-i-enjoy ako. Naka-mindset kagad yung utak ko araw-araw na, uy, kailangan ko maging positive kahit may problema ako. Diba kasi hindi naman mawawala ang problema eh. Iba-iba nga lang tayo ng problema. Diba? Hindi tayo pare-pareho ng problema. Siyempre, hindi nyo pwedeng sabihin na, okay ka kasi sa buhay, Mike, kaya hindi mo na-experience yung problema ko. Eh, nung hindi pa ako okay sa buhay, na-experience ko yan. Kung ano man yan, kung financial man yan, bayarin man yan, utang man yan. Kaya nga ako nagsumikap eh. Nga lang, nakarating na ako sa ganitong level, hindi pa rin mawawala yung problema. Kasi andyan na yan, hanggat humihinga ka, may problema. Iba-iba nga lang, pa-level up, Brad, ang problema. Kasi bakit? Pag medyo naka-upgrade ka na ng buhay, upgrade din ang bayarin. Diba? Upgrade din yung bills. Upgrade din yung responsibilidad. So yun, nahaba na eh. Hindi na ito ang topic ko eh. Balik tayo sa episode 6. So keep things in private. Huwag lahat i-broadcast. Ano ba yun? Recap. Personal na problema as much as possible. Kwentuhan mo lang yung best friend mo. Pinagkakatiwalaan mo. Keep it to yourself. Family problem. Para hindi masira kayo pamilya sa mata ng tao. Keep it within your circle of families lang. Kayo itry nyo isettle as much as possible. Tapos financial problem para hindi ka pagpiestahan ng mga haters mo. Nakala nila sobrang lagpak ka na. Keep it to yourself pa rin. Kung may problema ka, mangutang ka sa bangko, mangutang ka dun sa alam mong hindi ka mamasamain. Tapos love life. Kasi baka yung pinost mo, ipag-aari ng iba. Okay? So yun muna tayo, episode 6. And see you again, mga Lodi, mga idol, mga followers, mga nagfo-follow, mga haters ko. So far, sana wala pa naman kasi wala naman akong inaagrabyado. Pero one of these days, may lalabas dyan. Pero still, kung nanonood ka sa video ko at shinare mo pa, salute ako sa'yo. Salute. Thanks for watching, guys.